Ayan mga kapatid, salamat for joining our study today dito po sa The Sanctuary Assembly of God at sa ating pong foundation series. Kagaya po ng pinasimulan natin some lessons back, tinatalakay po natin ngayon yung Banal na Espiritu. Sino ba ang Banal na Espiritu? At tinalakay po natin noong nakaraan na ang Banal na Espiritu, siya ay Diyos. Amen. Yung mga katangian ng Diyos ay makikita rin po natin sa Banal na Espiritu. Ngayon naman po, pag-usapan natin yung mga pangalan at yung mga katangian ng Banal na Espiritu. Okay? Ito yung mga revelatory names. Ibig sabihin, mga pangalang ipinahayag sa Biblia kung paano ipinakilala ang Banal na Espiritu. May mga significance po yung mga pangalan sa Biblia. Again, di ba? Sa panahon din natin, pag nagbibigay tayo ng pangalan ay dapat po alam natin kung ano yung significance o meaning ng mga pangalan na yan. Okay? So the Holy Spirit is known in many names. Ang dami pong pangalang nakilala siya. Okay? So tingnan po natin, siyempre tinawag siyang Spirit. No? Sa Hebreo ay Ruach. Sa Griego ay Pneuma. No? Doon nanggaling yung mga salita natin na pneumatic. Okay, yung salitang pneumonia, no? Pneuma, ibig sabihin po ay spirit. Interestingly, ito rin yung salita para sa hangin. Okay, sa air at saka sa wind. Sa salita po sa Hebreo at saka sa Griego. He is the spirit. He is pneuma, the pneuma, and the ruach. No? Tinawag din siyang the Spirit of God. Hallelujah. He is the Spirit of God. Tinawag siyang Holy Spirit. Bakit? To distinguish some evil spirits. Okay? Kung may mga evil spirits, merong Holy Spirit. No? The hagios. Ibig sabihin po, banal. Mabuti. Amen? Benevolent. Kasi merong mga spirit na malevolent. No? Malevolent. So, pero ang Panginoon, ang Banal na Espiritu, siya po ay benevolent. Ibig sabihin, siya po yung mabuti. Okay? He is the benevolent Spirit. He is the good Spirit. He is the Holy Spirit. Okay? Sa Tagalog, banal na Espiritu as compared sa mga masamang Espiritu. Siya o yung mabuting Espiritu. Siya yung banal na Espiritu. Amen. He is the Holy Spirit. Hallelujah. Tinawag din po siyang the Spirit of Christ. Bakit? Siya po yung nagpapakilala sa Panginoong Jesus, di ba? He exalts Jesus. Kung paanong ang main purpose ng Panginoong Jesus is to exalt the Father. Ang main purpose po ng Holy Spirit is to exalt not himself, but to exalt the Lord Jesus Christ. Ito nga po ang kagandahan, no? Ang Holy Spirit, hindi niya dinadirect ang tao na siya yung gawing bida. But the Holy Spirit redirects the focus of believers patungkol po sa Panginoong Jesus. He directs believers to the Lord Jesus Christ. Amen. Kumbaga sa banda, sa musiko, ano siya yung cheerleader at pinopoint niya, itinuturo niya ang Panginoong Jesus. Amen. He points to the Lord Jesus, mga kapatid. So ito yung napakaganda sa Banal na Espiritu. Hindi siya self-aggrandizing. No? Hindi niya kilala yung kanyang sarili. Ang pangunahing trabaho niya, ipakilala, parangalan ang Panginoong Yesus. At the same time, ang Panginoong Yesus, ang pangunahing layo rin niya, parangalan, ipakilala ang Ama. Ang ganda po. Merong teamwork, merong unity, merong napakagandang samahan sa Trinity. No? Na modelo natin bilang mga mananampalataya. Our God is a Trinity. Our God is a community of persons harmoniously interrelated to each other. At ito nga po, yung perfection
ng atin pong Diyos. Nakikita po natin dito na kumbaga sa nagsasayaw talagang perfect yung kanilang movements, yung kanilang choreography na hindi po nagkaka-apakan, hindi nagkakasapawan, hindi sinasapawan ng Holy Spirit ang Panginoong Hesus, hindi sinasapawan ng Panginoong Hesus ang Banal na Spirit. There is a perfect harmony, a perfect movement among the persons. Ang tawag nga po sa theology dito yung perichoresis, pero perichoresis, no? So yun po yung the divine dance. Amen. Tulad po yung kilos at galaw ng tatlong persona sa isang perpektong sayaw na hindi ho sila nagkaka-apakan, hindi nagkakasapawan, no? Perpektong galawan, ika nga, no? Perichoresis, no? Yun po yung the divine dance. Hallelujah. So He is the Spirit of Christ. Amen. Tinawag po siya na the Spirit of Christ. Why? Because He reveals the Lord Jesus Christ. He makes the Lord Jesus Christ real sa atin pong buhay. Tama, bumalik ang Panginoong Hesus sa kanan ng Ama at nandun siya ngayon, pero yung presence niya, ramdam natin sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. We have the presence of God. Why? Because we are indwelt by the Spirit of God. Amen. Nananahan po sa atin ngayon. Kung ikaw ay follower, disciple ni Jesus, kinilala mo si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay, nanalig ka at nagtiwala sa Kanya bilang iyong Panginoon, alam niyo kapatid, nanahan sa iyong Banal na Espiritu, and that Holy Spirit that dwells in you makes Jesus Christ real sa buhay mo. Ako napansin ko yan, bago po ako mananampalataya, I read the Bible, pero parang parang simpleng libro lang, pangkaraniwang libro, wala akong epekto sa akin. But you know what? When I received the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit came and indwelt my heart, ako po ay naging tunay na mananampalataya, nabuksan po yung salita ng Diyos, naging buhay, naging makapangyarihan sa akin. At pag binabasa ko po ito, nagkakaroon ng, yung tinatawag nating rema, no? Yung word, nagiging buhay sa akin, nagiging active and alive, yung mensaheng tinatanggap mula sa Panginoon. Why? It is the Holy Spirit, the Spirit of Christ that makes Christ real sa atin pong mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. He is also called the Comforter. Pinaliwanag ko po ito last week. The Comforter comes from the word Parakletos. Ibig sabihin siya yung ating, kumbaga attorney. Okay? He is the one who advocates. Na parang pag nasa korte ka, kailangan mo ng counselor, kailangan mo ng tawag doon, advocate. Di ba? Kailangan mo ng attorney, ng lawyer. Amen. So siya yung sumasama sa'yo. Diba? Siya yung nakikipagharap o humaharap para sa iyo. He is your comforter. Ang sarap kaya ng meron kang maasahan, meron kang magiging kasangga, no? So yun yung siguro pinakamagandang literal na ibig sabihin ng salitang comforter. The Holy Spirit, siya yung ating kasangga. Amen. Matibay, matatag na kasangga na hindi tayo iiwanan, di ba? May mga tao na, sige, nasa likod mo kami. Lalo yung mga nagsasabing, sige, pag ikaw ay tumakbo, sasamahan ka namin. Nasa likod mo kami. Paglingon mo, wala na po sila. Hindi ganoon ang Banal na Espiritu. He is our comforter. He is our counselor. Tinawagin po siyang the Spirit of Truth. Amen. Kung paano nga ang Ama ay katotohanan, ang Anak ay katotohanan, ang Banal na Espiritu ay katotohanan. There is no falsehood, there is no lie in the Holy Spirit. Amen. He reveals truth. Sabi ng Panginoon, ipapakilala niya yung katotohanan at kasi siya nga po yung Espiritu ng katotohanan. And finally, He is our counselor. Di ba? Siya yung nagbibigay sa atin ng tamang payo. Amen. Alam niyo, mahalaga yung counsel. Lalo kung hindi natin alam yung mga gagawin natin. We need to hear. And you know what? The Holy Spirit is always available to give us
counsel, to give us advice, to give us the right path, the right direction. Kung tayo susunod, uunawain natin mabuti yung kanyang mga sinasabi sa atin, we will gain wisdom and we will be at peace, no, sa lahat ng ating pong gagawin, sa lahat ng ating kilos at galaw. Kaya kayo mga apostles, di ba, sa Aklat ng Gawa, ito yung leading ng Holy Spirit. Sinabi ng Holy Spirit, ito yung it seems good to us and the Holy Spirit, di ba? Sabi po ng Apostol Pablo at Apostol Pedro doon po sa mga pangyayari sa Aklat ng Gawa. So because he is the counselor, no? Jesus is our counselor, but the Holy Spirit is also our counselor. So mga kapatid, maraming salamat. Nawa sa pagtalakay natin sa mga names ng Holy Spirit, mas lalo natin siyang nakilala. Mas lalo nating napahalagahan kung sino ang banal na Espiritu sa atin pong mga buhay. God bless. Salamat po sa inyong pakikiisa ngayon.